Okay, balik po tayo rito sa project namin. Magandang araw po muli mga Karo House. Today nga pala is April 13. Yan o, April 13, araw po ng Martes. Pintuan tsaka yung jealousy. And dito po ulit si Master Batang. Susukatan niya yung pintuan natin dito para sa screen door. Pati na rin po dito sa jealousy. Sige, paano ha? Salamat. Bali magagawa rin pala kami ng kisame rito. Level lang yung kisame, flat lang. Ayan. Inumpisa na po nila. Ito yung update kahapon. Tapos ito pong wire po ng ating indoor unit. Ayan, ipapakain na natin yan sa simento. Ayan, bali yung ating wire. Gagapang na lang po yan papunta rito. Tapos magdadagdag tayo ng isa pang breaker dito. 140. Inumpisa na po namin yung pagkikisa dito. Yan, dito muna tayo sa hardware, sa may paradahan. Bumili pala tayo ng kiln dry 2x3 by 8 feet. So dalawa para doon sa ilalim po sa cabinet ng ating counter table. Tapos bili tayo ng isang PVC pipe na dedos. Tsaka sir, isang dedos na PVC. Yan, sa likod mo. Yan o. Kulang din nga pala kami ng wall clip. Tumakbo ko 20 peraso. Diba nang magkikisa kami dun sa living area. Bali 5 piso lang yung wall clip kada isa. Yan, ito yung ating Indra. Okay, vlog tayo, vlog. So ito yan. Magandang klase ng kahoy, pantay ang pagkakaputol, matibay. Okay, yung bawat isang kiln dry pala 345. Yan, 345. Ang mas mahal yata ng 40 pesos dito sa hardware na pinunta ko. Pero okay lang, mahirap kasi maghanap nito. Tapos itong tubo na to 120 pesos talaga yan. Maswerte na kayo makabili kayo ng 100 pesos nito. Didos na tubo. Balik na po tayo sa Lumina. Tara. Bali malapit na tayo sa Lumina. Buko muna tayo. Yan, buko muna tayo. Pang refresh. Ay, sarap talaga ng buko nila rito. Yan, bali dito na po tayo. Ito po yung W clip oh. Yan. Bali ito po yung pinang-iipit dito. Sa may ating C-channel at saka ng metal paring. Ilalagay. Oo. Pinakita sa inyo ni JR kung paano ikabit yan. Kadalasan pa nga kabilaan, pero yung kisame naman dito hindi naman po kailangan na ganun ang gawin. So dito alternate. So dito kung nandito yung kanyang kagat, pagdating naman po rito kabila naman. Kaya alternate po siya. Bali kapag puro ang lagay nyo ay kanan na side, tutumba po yan. Kaya kailangan po alternate para mahatak. Bali yung iba nga nagkakabit ng ganyan, halos kabilaan, tapos nire-ribit pa nila yung gitna. So dito hindi na natin kailangan gawin yon. Hindi naman po kalaparan yung ating kisame. Medyo maliit lang yung ating kisame rito. Pero sa mga nagbabalak na ikabit yun, pwede rin. Ang silbi po nitong nasa ilalim, kakagat po siya rito. Kakagat po siya ng paganyan. Bali pag kumagat na po siya ng paganyan, itututok niyo po yan rito. Ang silbi naman ng mga ngipin na yan mga Karo, yan po yung iipitin niyo ng paganyan. Yan, ipitin niyo po. Yan. So magkiklip na po siya ng ganyan. Pero kailangan po mga Karo House alternate. Kapag dyan, nakatumbok po siya yung kagat niya pag ganito. Dito naman sa kabila, yan pag ganyan naman po yung kagat niyan. Alternate. Bali meron namang gumagawa ng iba. Kagaya ng kila Sir Reg Builders. Meron na sila dito. Sasabayan pa nila ng isa dito. Ayan.
sasabayan pa na lang isa, iipitin nila, tapos i-re-rivet pa nila yan. Kaya bubutasin nila. Pwede rin nyo mga karawas kung gusto nyo talagang sobrang tibay. Pero pagka malalawak yung kisame, dapat ganun talaga. Pero ito naman, hindi naman kalawakan yung kisame nito. Kaya okay na yung ganun na alternate. So matibay rin siya. Ang lalo magpapatibay doon yung hanger pataas. Bali meron po tayong hanger dyan pataas na i-re-rivet natin dito sa kanyang existing na kisame. Okay. Yan, bali time check 10:26 ng umaga. So tuloy-tuloy lang po kami rito sa mga installation dito. Bali ito nga palang kisame, meron pang 5 ilaw yan sa gitna, 4 po sa bawat gilid. Kinakabit na po ni Master RJ yung mga pinto ng ating PVC door. Ano yung ating PVC door. Ayan. Pagdag ko lang no dun sa ating mga kliyente tsaka sa aming mga nakapanayam regarding po sa mga nag-inquire at nag-canvas. Nasira po yung SIM card ko kagabi. So ito kasing cellphone yung ginagamit kong editor. Every time na tatanggalin ko po itong kanyang lagayan ng SD card, nadadamay po din yung mga SIM card na nakalagay. So nasira po yung SIM card. So bali dinagdag ko sa video para ipaalam po sa mga nakausap namin before at saka mga nakapanayam namin, tsaka sa mga nag-abot po nung blessing noon hanggang ngayon, na wag nyo munang tawagan yung number, nasira po kasi. So bali either unattended po yung kapag tinawagan nyo. So gagawin ko pa siya ng paraan kapag natuloy po ko at makaluwag po ko this coming week. Itong week na to, itong within the week po na to, baka magawan ko po ng paraan at maibalik ko po yung dating number ko. So ayan lang po. So dinagdag ko lang po sa video. Okay. I-update tayo rito bago mananghalian. Ito na pala yung nagagawa namin. Every 30 cm din yung mga pagitan po nito na metal paring. Yan, dinamihan po natin. Tapos may hanger po yan papunta po dun sa taas. Bali dito po namin pakakapitin yun. Mga hanger. Masilya. So nag-umpisa na mag-plastering using skin coat sila Ogie tsaka si Pangski. Yan si Ogie dito sa may back extension area. So nilalatag na lang po nila yung wirings dito para sa mga ilaw. Kisame. Bali yung kisame na nakaslant, hindi na po namin yan tinanggal. So nagdoble na kami ng panibago. Ito nga pala yung kabilang unit na ginamit namin. Ayan, pakita ko lang na malinis siya. Ayan o. Yan, malinis po. Sinasama ko sa video kasi actually hindi natin unit to. No? Nakikilagay lang tayo ng gamit. Pero mapapansin nyo naman kasi kapag renovation talaga, lalo na overall finish renovation, kulang na kulang yung laki ng unit para paglagyan natin ng mga materyales. Lalo na sa panahon ngayon, tsaka sa episode namin, napakahirap po talaga. Sobrang hirap ng pinagdaanan namin sa paggawa ng unit na to kasi hinauling natin lahat ng mga gamit niyan. Isa-isa po natin pinasok dito. So sama lang namin sa video na kahit pa paano yung ginagamit natin na unit, kahit hindi sa atin, yan, nililinis po namin. Tsaka wala po tayong ginalaw. Wala po tayong ginalaw dyan na kung may masisira, kung may kinuha, or wala po tayong ginalaw dyan kung may nasira man tayo or may kinuha. As is lang na ganyan po siya talaga. Lupa.
Ito yung isang hanger natin. Yan. So yan po yung magsisilbing pundasyon nito. Para hindi po siya babagsak, makakapit po siya dyan. So ginagamit din natin siyempre yung C-channel kasi matigas po yan. Bali, muli nga pala kaming nagpapasalamat ulit kay Mr. Solo House Builders. Ayan, sa kahapon na pangmerienda na binigay niya saka kay Blessing, kay Pansky. Ayan, salamat po ulit. Yung sa Hardy Flex nga pala mga ka-Rockhouse, hindi na po ito minamasilya ng buo. Hindi na siya minamasilya ng buo kasi maganda na po yung kanyang fine na po yung smooth. Smooth na po ito. Smooth na po itong ating Hardy Flex. Kaya hindi na po ito minamasilyahan. Ang mamasilyahan na lang natin dito yung edging. Yan yung mga dugtungan. So pagka ganito, may allowance tayo kahit yung sa blind rivet lang yung tip niya, may allowance pa rin tayo. Yan. Huwag niyo pong pagdidikitin, kagaya po sa tights yan na pag pinagdikit, maaaring pagka umuga ng konti, yung mabakbak yung ating masilya. So ito yung Hardy Flex. Diretso primer na po yan. So primer, ito yung mga ating concrete wall, primer and masilya. Kailangan masilyahin po yung buo. Ito yung kanyang toilet area. Yan. So mirror na lang yung ikakabit namin dito. Tapos yung soap wrap, mga shampoo holder natin. May bitin. Yung kanyang towel holder, towel wrap. Break time muna, no? Break time. Nakapos tayo na ba? Diyan nga kawit? Yan, tanghalian muna. Break time muna. So bali dating gawi, uuwi na sila sa kanilang mga tahanan para doon magtanghalian. Sige ha. Sige. Sige, kita na lang mamaya. Sige. Yan, balik tayo rito after break time. Ito nga pala yung mga kahoy na mga pinagtabasan namin. Meron ako nais na pagbigyan dito. Dito lang sa may tapat. Okay, balik tayo rito sa ating ongoing project. Bali ito, naglatag na kami ng Hardy Flex dito sa Kisame. Bali nag-switch na si Ogie at saka si JR. Nag-focus naman si JR sa plastering ng ating mga walls. Skin coat to, pag mamasilya ng skin coat, hindi na nagawa na. Bali ito yung unang ginagawa namin, kinakayod muna namin yung mga existing part, yung mga nakaumbok. Makikita niyo pagka nakayod. Bali paleta po yung silang kakayod dyan. Saka po natin mamasilya yun. Sarado masilya. Itong buong kwarto. Bali dito na si Master RJ, nag-assemble ng cabinet. Yung binili nga pala natin na na kiln dry na 2x3, dyan po yung gagamitin. Magiging framing na itong buong ibaba ng kanyang counter table. Ito na yung kanyang na-assemble. So dito muna siya sa may baba. Grabe, napakainit na. Init dito. So kapag may kisame na, ayan po yung itsura. Kisame na. So sukatin natin simula doon sa may hamba ng pinto kung ilan na lang yung natira. So sa kisame niya,
34 cm. Yan, 34 cm na lang yan. Kung tatanungin nyo naman, simula na nalagyan na siya ng kisame, kung ilan na lang po ba yung floor to ceiling niya, 2.3. Yan, 2.3 meters or 230 cm. Yan, floor to ceiling niya. Yan, kasama na yung tiles, may tiles na yun. Tuloy-tuloy lang po yung pag-apply ni JR ng skin coat dito. Bali, kuha tayo ng kapiraso ng plywood. Ito. Plywood. Ayan ang plywood. So, dalhin muna natin siya rito. Okay. Diyan ka muna. Tapos, syempre, kuha tayo ng kapiraso ng Hardiflex. Hardiflex. Ayan. Siguro alam niyo na kung ano to, no? Pumesto nga pala tayo rito sa bakante, dito sa ginagawa natin, nakatabing unit. Meron tayo nabasang comment kahapon, tinatanong niya, matibay naman daw talaga yung plywood, pero bakit daw Hardiflex yung ginagamit natin? So, ito yun. Mas maganda talaga gamitin yung plywood, mga karoros, kahit saang part ng inyong bahay. Pero pag gumamit tayo nito, bali maproseso to. Kapag plywood, gamit po tayo ng mga matitibay na kahoy. Siyempre, yung magandang kahoy yung gagamitin natin, no? Hindi po basta-basta na kahoy, no? Kailangan po dyan yung mga kindry, hindi po natin. Tapos, isusulignum po natin to. Ititreated natin to. Para hindi po siya maamoy ng anay. Kasi pag naamoy na to ng anay, siyempre, mauubos to sa anay. So, mabubulok to sa anay. Tapos, siyempre, maproseso rin tong pinturahan. So, ibig sabihin, pagka magpapa-assemble pa lang po kayo ng mga braces nito na gawa sa kahoy, mataas na yung labor cost. Tapos, yung pagpipintura rin dito, mataas din yung labor cost. Siyempre, kasama na doon yung pagtitreated niya, pagsusulignum niya, yung materialis na sulignum, yun po yung pag pinahid nyo sa bawat kahoy, sa plywood, hindi na po siya anayin. Yan ang kagandahan doon. Pero napakatrabaho. So, syempre, pwede nating i-offer yun sa kliyente natin, pero mas pipiliin nila yung Hardiflex, yung method ng Hardiflex, syempre. So, dito sa carpentry nito, sobrang matrabaho, pero ang advantage nito, matibay talaga. Kaganito po kasi po yung pina-install nyo sa inyong room division, pwede nyo po siyang sabitan ng mga hanger, pwede po siyang sabitan ng TV dun sa kanyang braces na kahoy. Meron siyang pamakuan, no? Meron siyang pamakuan dun sa kanyang mga kahoy. Pero kapag ito po ay nasira, napakahirap din po niyang i-repair. For example, depende po yun sa gusto nyong lapad. At saka ang materialis kasi na kahoy, mahal compare sa Hardiflex. Sa mga gagamitin pa lang pong pang-braces nito, pang-soleras nito, pang-framing nito, magastos na. Isang bagay din na kung bakit ang kahoy mas mahal talaga compare sa mga Hardiflex board. So, iyan po yung isang idea. Ngayon nga, pagka ito po ay natuklap or nasira, kailangan mo po talaga magpatawag ng pintor na magaling din sa kahoy. Kasi yung pagmamasilya pa lang nito, matrabaho na. Ayan, yan po ang kahoy. Bali, kapag ang partition natin ay gawa po sa mga kahoy, plywood, plyboard man yan, kailangan po yung pintor na magaling din po magpintura ng kahoy. Yan po yung masasuggest namin. Regarding naman po sa Hardiflex board, okay, hindi natin nasabi rito, ito kasi nasusunog to. Siyempre, pagka nagloko yung ating electrical, maaaring maglihab yan. Hindi ko rin nasabi kanina, siyempre, kapag nabasa to, maaaring lumubo o magtuklapan ng kahoy. Lalong-lalo na pag ginamit niya sa kwarto, umasa na kayo na mag-aircon kayo, yung moisture ng aircon, maaari po mag-penetrate sa ating kahoy. Pero may iwasan natin mangyari yung penetration ng moisture dito kung talagang maganda ang pagkakapintura ng inyong mga pader gamit po yung plywood. Ayan. Tapos dito naman, balik tayo sa may Hardiflex. Hardiflex is water resistant, heat resistant. Kung mapapansin nyo, kahit ilang beses na pong
mabasa yung ating Hardiflex. Kapag natuyo siya, buo pa rin, diba? Yun ang kagandahan sa Hardiflex. Fire resistant din po siya. Yun ang kagandahan dito, diba? Bali kapag nadapuan man to ng apoy, hindi mo siya apoy, diba? Hindi rin siya maglilihab. Tapos syempre pag ito nasira, napakadali pong i-repair gamit ang masilya. Meron po siyang content ng cement. Yan, napakadali niya pong i-repair. Napakadali rin pong pinturahan, napakadali rin pong i-install. Bali yung disadvantage lang nito mga ka-row house, dahil ang gamit natin dito mga metal stud, metal track, bihira po na makapagpatong tayo, makapaglagay ng mga bracket. Kasi hindi po siya magandang pamakuan. So medyo mahina siya pag nilagyan natin ng mga bracket. Pero mga ka-row house, pwede rin po tayong gumamit ng Hardiflex na ang mga brace na gagamitin at mga panukod na gagamitin ay kahoy po, mga kindry, anumang klaseng kahoy yan. Meron po tayong ginagamit na Hardiflex nail. Yan. Yung Hardiflex nail, pwede po natin siya ipako rito na hindi po to magka-crack. Bali dinisenyo yung pako na yon para sa mga Hardiflex board. Yan. Yun lang ang kagandahan. Pwede siyang ipako sa kahoy. Yun ang kagandahan sa Hardiflex din. Tapos madali nga siyang pinturahan. Yun, nasabi nga namin kung sakali po yung mag-fade yung pintura, masira, crack, madali lang po siyang remedyohan. So napakadali nitong pinturahan kumpara dito. Tapos mas madali po i-install to mga ka-row house. Kasi yung mga braces na ginagamit dito ay mga studs lang at saka metal track, metal paring lang. Bali barena lang yon, blind rivet lang yon, yung ating pamakuan nun. Para ma-install to. Tapos syempre ito rin, barena lang din, tapos blind rivet. Tapos napakadali niyang pinturahan, no? Kumpara dito, mataas po ang labor cost dito sa mga ganitong klaseng partition or division. Kumpara dito, dito madali lang. Kung makikita niyo sa mga video namin, 2-bedroom partition, mapa-4, mapa-5 kami, tatapusin lang namin ng isang araw yan. Kaya namin. Kumpara dito, medyo matrabaho, no? Tapos panigurado, lagari pa ang gagamitin natin na pamputol ng mga 2x3 at saka 2x2 na kahoy. Unlike dito, mga ka-row house, yung ating metal paring, metal stud, metal track, gunting yero lang pwede na. So ganun, mas madali po to. Ayan. Shoutout po dun sa nagtatanong ng regarding dito na kung bakit daw ba matibay po daw yung plywood pero bakit Hardiflex daw yung ginagamit natin. Galing pala ako sa labas kanina. Yan, bumili uli ako ng liston. Ito ay 1/2 by 1. Yan. Bali 80 pesos yung isa. Noong nakaraan bumili rin ako nito. Hindi ko pa kasi nasukat kung ilan ang gagamitin. Pero bumili na kaagad ako para may magamit si Master RJ. So bali ito na yung kukumpleto ng ating mga liston dito sa ating cabinet and shelves. Okay. Bali dito nga pala, maglalagay tayo ng TV console yan. Floor to ceiling po yung ating plywood. Tapos inabang na natin yung ating size 2 na PVC pipe. Diyan po manggagaling yung mga kable ng internet at saka ng antena. Yan, depende sa gusto nila. Ngayon, mag-aabang na lang po tayo dyan ng alambre para hihilain para po hihilain po na magkakabit ng internet connection. Yan. Yan, check natin yung gawa ni Superstar JR dito. Yun, no? Diba? Linis na. Yan. Bali, hahaguran pa po yan. Isang pasadahan. Tapos dito rin, yan, hindi pa naliliya sa pintura. Yan yung ating mga gap ng ating Hardiflex. Yan, nilalagyan ni JR na gas tip. Yan, pababa. Ayan, bali shoutout muna tayo mga ka-row house. Shoutout po kay Ma'am Precious Buko. Ayan, shoutout po. Shoutout po kay Sir Edward Orfilia from San Fernando City, La Union. And shoutout po kay Sir Daryl Kabutin from Tacloban City. Shoutout na rin po kay Sir Julius Lipa from Cabuyao, Laguna.
Shoutout din po kay Ma'am Connie Rab3. At sa kanyang mister na si Sir Sarge Oyang from Tansa, Cavite. Ayan, shoutout po sa inyong mag-asawa. Shoutout po kay Sir Michael Temporal at sa misis niya na si Ma'am Glyza Temporal. At sa anak nila na si Ma'am Gwen Stacy Temporal. Ayan po, shoutout po sa inyong family. Shoutout na rin po kay Ma'am Estrella Cruz and Concepcion family from Panday, Bulacan. Shoutout po kay Sir Wally Tan, Lino Bergante, Roger Madula, Lilia Madula, and Kyrix Mihares. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout na rin po kay Ma'am Grace Lumasag. Shoutout na rin po kay Sir Randy Adriano at pinapas-shoutout niya yung misis niya na si Ma'am Adora Adriano. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa aming channel. Ayan, God bless po sa inyo lahat. Yan, bali tuloy-tuloy lang po yung renovation namin dito. Kasi Ogie, halos matatapos na siyang mag-cut ng mga hardiflex. Konting-konti na lang po yung lalagyan ng hardiflex board dito. Tapos si JR, tuloy-tuloy lang po yung kanyang pagmamasilya ng skin coat dito sa mga walls. Tapos si Pansky. What are you doing, Pansky? Biglang English. Yan, si Pansky naman po, yan, nag-apply siya ng flat latex sa mga wall. Bali, kinakabit na lang po yung pinaka-siroho. Yung ating kisame. Patapos na po yan. Si JR. Bali, ito po yung mga grinder na blind rivet. So yan lang po yung minamasihan dyan. Ito yung mga dugtungan. Kaya kung makikita nyo, hilaw pa, hindi pa tuyo yung ating mga skin coat. Dodoblehin pa yan. Pag natuyo yan, dodoblehin pa. Dito si Pansky, nag-a-apply na siya rito ng pang-primer coating natin. Yan, B701 na Boysen flat latex. Ang primer pa lang yan. May kasama pa yung masilya pag natuyo yung ating pang-primer. Bali, mag-i-start na po kami na magkabit nito. Ito yung pinambi-baseboard para dito sa mga kilid-kilid. Yan rin po yung aming pinandidisenyo dito sa may kisame. So, ang sukat nito, 1x4. 1x4 po ba? Ang unang ginagawa namin dyan, pinapahira namin ang stick wheel muna. Saka po namin yan i-install dito. Yung pang-install nito mga ka-row house, yung 1/8 by 1 inch na blind rivet. Siyempre bago po natin yan i-install dyan, meron na tayong guide. May mga sukat na po tayo dyan. So bawat yung dulo, ikakat lang natin yan ng pa-eskwala. Bali, bawat dulo po, ikakat lang natin yan ng paskwala. Tapos, babarinahin lang natin. Then, gagamitan natin ng blind rivet. Naka-riveter. Kailangan lang po, yung pagbubutasan po natin ng barena ay tatama po siya sa mga metal paring. Kumbaga yan, nakadesign na po siya na doon po siya tatama. Para po kumapit yung ating blind rivets.
Time check, 4:30 na naman ng hapon. Ayan na. Ito po yung aming nagawa ngayong araw na to. Tapos si JR naman dito, nagpapatuloy niya yung ating mga masilya dito sa ating mga pader. Yung sa kisame, wala pa po yan. Sa mga kisame nga pala mga karoon, sa mga dugtungan, ang ginagamit po namin dyan ay stickwell. Yan, naka-stickwell po yan. So bali, lalagyan muna natin siya ng gasa tape. Pagka gasa tape po, stickwell. Yan. Bali dito, hindi niyo pa makikita yan sa mga dugtungan nito. Yan. Stickwell po ang gagamitin dyan. Bali bukas, halos sabay-sabay na silang magmamasilya ng mga wood. Bali nauna na nga lang po si JR. Yan. Yun o, nilinis na si Pansky. Ate, kamusta yung munti mong bahay, te? Nilalagyan ko ng unti-unting nakahoy, magulot na nakahoy. Ayun o. Yan o, si Ate Mirna nga pala. Yung nag-alaga sa amin dito simula nung ginawa po namin tong bahay. Ate, pwedeng pasilip ng bahay mo, te? Oo. Sige. Kaya na makalat. Okay lang yan. Nga pala yung bahay niya, Ate Mirna, oh. Bali, nagpaayos siya rito. Siyempre, budget lang muna. Yan, trapal. Bali, nung inabot to kasi namin to, hindi pa to ganito. Siguro nag-aanda si Ate Mirna gawa ng may bali-balita, no? May bagyo. Mas panigurado talaga yung dating nakalagay rito, tatangayin po talaga. Yan, nakaipon po ng konting budget si ate. Bali palo China po to. Sa 2x2 na palo China, mga 80 pesos po ang per kilo nito. Palo China muna yung nilagay nila. Tapos sa trapal. Yan. Sakaling magme-merienda uli kami rito, hindi na siguro kami masisinaga ng araw, no? Maluwag na, presko. Dati nga pala nung nag 30,000 na subscriber ako, nagplano ako rito, naglibot-libot ako rito sa Lumina. Gusto kong mag-spot ng mga nakatira na unit. Gusto kong tulungan na makabitan ng libreng window grills or screen door. Pero sa ngayon, hindi pa naman ganun ka maganda yung kita natin dito sa YouTube, no? Pero pinaplano ko. Isa po to si Ate Mirna, tsaka yung kanyang partner. Ang gusto ko po rito, lagyan po to ng screen door. Pinakabit po namin. Ayan, po sa papala rin po sa mga susunod po na buwan. Sana. Gusto ko talagang tulungan to si Ate Mirna. Lagyan ko po ng screen door yan. Ayan, regalo ko po yan sa kanila mag-partner. Na, sir. Si Sir, oh. Thank you, God bless. Marami pang blessing na dumating. Salamat, pe. Tapos yan, yung gumawa po pala nung kanyang trapal dito, yung carpentero nito mga brace, hindi po siya. Yan, pinagawa niya po yan sa iba kanina. Tapos yan, dinadagdagan niya na lang po ng kaunti pang pampuan dyan. Yan, taste lang muna. Balang araw mapapabakod na ito ni Ate Mirna. So ganyan lang muna, no? Hindi natin pwedeng ipilit na biglang standard yung pagkakagawa or biglang ganda kagad. So yan, budget muna. Meron nga pala kaming putol-putol na yero doon. Sabi ko kay Pangsky, paalala niya sa akin para bukas madala ko tila Ate Mirna. Yan. Ang paalala mo huwag mo kalimutan, ha. Sabi daw nila, makakalimutin daw to eh. Kanya, no? Ito sa papel, didikit sa harapan ng motor. Pag susi niya, makikita niya, no? Dito, no? Dikit natin dito, Pangsky. Paalala mo yung yero ni Ate Mirna. Yan, bali ito lang po muna yung update namin sa araw na to. Episode 12. Yan, episode 12 po tayo. Mga karo, sa mga magtatanong po kung ilang araw po namin to ginawa, ayan po, makikita nyo naman po sa bawat episode. Bali, pinag-usapan po namin to ng tropa na medyo mabilis dapat kami dito kasi na-delay po to. Kaya yan na po yung mga nagagawa namin. Pero kahit na sobrang bilis po ng pagkakagawa,
nandito naman po ako lagi. Nakabantay at nakaalalay po. Yan. Yan, dahil po sa lockdown, yan, dahil po sa pandemic, yan, medyo natambakan na kami. Yan, medyo nanginapol na kami ng konti para po sa susunod na mga project. Ayan po, yan po muna yung update namin sa araw na to. Yan, paalam na muna mga Karohouse, kita-kita po tayo bukas. What a busy day. Napakainit. O paano Jay? Basta lang. Thank you Master RJ. Yeah, masarap. Sir Jojo. Yan. Yun o, sambasa pa yung buhok ha. Halos ka kami. Sige, o dali habol. Dali.